Hey, what's up guys? This is Anakin and I'm back with the second episode of my engineering journey series here on YouTube. And today, let's talk about the first time renewal of my PRC ID. So, konting recap no, nakuha ko ang aking PRC ID ng Registered Mechanical Engineer last 2022. And this year is 2025. So, mag-expire na siya sa birthday ko, July 9 ng 2025 dahil 3 years lang ang ating license as a professional. So ako naman, kahit na medyo matagal pa, ilang buwan pa naman bago yung birthday ko, di naman natin masabi dahil medyo may konting available time ako early this year. I tried applying for the renewal of my PRC ID. So habang nag-a-apply naman ako, napansin ko na meron palang bagong delivery option si PRC for NCR and I think Bulacan area pa lang ang available. So I grabbed the opportunity na ipa-deliver na lang ang aking PRC ID dito sa aking bahay. And as of making this video, actually nakuha ko na ang aking renewed na PRC ID. So para sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano yung step by step na pag-apply ng ating renewal ng PRC ID and syempre kung paano ito i-deliver sa ating bahay and kung maganda nga ba talaga ang service ng delivery option ng ating PRC ID. Okay, so ito nga pala yung mga ginawa kong steps para sa aking renewal PRC ID. So step 1, kailangan natin mag-login sa ating Leris account. See. And kailangan nating i-update yung mga informations natin dito na dapat up to date. Lalong-lalo na yung ating picture. Dapat at least 6 months bago ka mag-update. I mean, 6 months bago ka mag-renew ng PRC. Dapat yun yung time ng update ng ating picture. So, like transaction lang. Dito sa renewal, select yung profession, PRC license, then sunod-sunod na yan, then magpo-proceed ka na. Hindi ko na ma-proceed to kasi na-renew ko na yung ID ko eh. So, sundan mo lang yung steps na yan, madali lang naman yan. After nito, ipupunta ka na dun sa page kung saan ka mamimili ng schedule kung kailan mo ipipick up yung ID mo. And then, dun sa kung saang office, piliin mo lang dun yung NRC delivery na option. Yan. Then after nun, pagbabayarin ka na nung renewal fee, then goods ka na nun. So after mo dun, step 2 is punta ka dito sa existing transaction. Dito naman sa existing transaction, makita mo na yung mga details mo. Tulad yan, yung appointment details na NCR shipping. Pati kung kailan yung appointment date. Nasa yan. Ako dati pa, February 3 pa yung appointment. So, ang gagawin mo dito, ito. Print mo yung renewal form. So, ito yung renewal form natin. So, ang gagawin mo, pipirmahan mo yan. Tapos itong CPD undertaking, ito naman yung kung hindi ka nakakuha ng CPD points dun sa 3 years na pagitan ng mga lisensya natin. Ako, di ako nakakuha ng CPD points. Binibigay lang ata ito kapag first time ka magre-renew. Pero after that, dapat kumuha ka na ng CPD points na required ng profession mo. Then after that, i-print mo lang tong form na to. Sa email mo naman, after mo doon, step 3, check mo yung email mo. Mag-i-email sa'yo si ncr.shipping@prc.gov.ph. Dito mo na makikita yung mga steps na susunod para naman kay FSI or kay Fast Track Services Incorporated. Click mo yung link para mabook and mabayaran mo yung delivery fee ni FSI. Then, sundan mo lang yung mga steps na to. Ano yung mga susunod. Pagkatapos ko naman mabayaran yun, nag-email naman sa akin si FSI Booking Application. Si Fast Track Services Incorporated pala.
booking application ko, successful na. Then, pwede ko nang matrack yung delivery ko to the tracking code. Then, ito nga pala, kailangan mo tong i-print. Mapiprint mo na yan kasi kailangan din yan na requirement para sa i-email natin kay NCR Shipping. After nun, ito na, nag-email na ako kay NCR Shipping. Yung mga requirements, naka-isang PDF file lang kasi yun lang yung required nila, isang PDF. Which is yung aking renewal form, pati yung booking. Makikita nyo yung mga requirements na need nyo para dito yun sa email ni NCR Shipping sa inyo pag sinundan yung step-by-step process. Makikita nyo yung mga requirements. Parang yung isa ata doon kailangan ng Certificate of Good Standing, yung COGS kung tawagin. Nag-search ako sa mechanical engineering kung kailangan. Di naman. Di naman na-require. So, dalawa lang yung sinend ko. Yung pinagsama ko, which is yung renewal form na makikita natin kay Terry's account. Pati yung booking natin, form. Yung galing naman kay FSI. Then after that, goods ka na. Pwede mo nang hintayin and i-track yung delivery ng PRC ID mo hanggang sa dumating. Okay, so ngayon naman pag-usapan natin yung service ni FSI sa pag-deliver ng aking PRC ID. Napili ko nga pala yung option ng delivery ni PRC para sa aking ID kasi medyo malayo yung aking place of work sa mga branches nila. And for convenience na rin kasi medyo iba yung schedule ko, hindi nagtutugma yung schedule of work ko dun sa mga available dates ni PRC. And honestly, medyo natagalan yung pag-deliver ng aking PRC ID. Kaya it's not what I expected dun sa services. Medyo disappointing ng konti. And let me explain. So, nung nag-apply ako ng renewal ng aking PRC ID, pwede na siyang ma-pick up ng February 3. So, yun yung date na napili ko para sa pick up ng aking PRC ID. And dun sa email ni PRC, nag-follow up pa ako kasi wala silang update kung na-pick up na ni FSI ang aking ID. And that was only pick up 11 days later, February 14. So, nung na-dispatch na ni PRC yung aking ID to FSI, syempre, si FSI naman yung kinausap ko ngayon. And after 5 days pa ulit, walang update. So, nag-email ako kay FSI ngayon, February 19, and humingi ng update about my PRC ID only to find out na nagkaroon pala ng delay and na-dispatch na nila yung aking ID sa isa nilang designated rider. And nag-request sila to give it priority. Nung chinek ko yung tracking number ko, it was given 3 to 5 days for the delivery of my ID. And duman yung 3 to 5 days na yun, hindi pa na-deliver yung ID ko. So, I need to follow up again sa email si FSI para sa aking ID. And it turns out na na-cancel pala kay first designated rider nila yung delivery ng ID ko. So, they assigned another rider para sa delivery ng ID ko, which, again, nawala man lang update sa part nila. And nalaman ko na lang yon nung tinawagan ko sila yesterday, February 27. And then, siguro kung di ko pa sila tinawagan, di pa ma-deliver yung ID ko. And na-deliver yon this day, February 28. At tsaka dun ko na nakuha yung aking PRC ID. And for that reason, hindi ko alam kung dahil bago pa lang yung option ng delivery ni PRC ng ID, relatively new. So, kaya siguro medyo mabagal pa yung services. So, sana mag-improve yun kasi I paid 185 pesos for the, sabi natin, convenience fee para hindi ko na kailangang pumunta pa sa mga offices ni PRC para i-pick up yung ID ko and ma-deliver na lang ito sa bahay ko. And kung ganun lang din palang katagal lang hinintay ko na almost 1 month din, sana na lang pala binigyan ko na lang ng oras na i-pick up
sa designated offices ni PRC yung ID ko. And yun lang, sana lang mag-improve pa yung services ni both ni PRC pati ni Fast Track ni FSI about sa option na ito. And yun lang naman guys ang aking masasabi about sa delivery option ni PRC. And kung pipiliin nyo to na option, siguro mas dalasan nyo yung pangungulit kay both kay PRC and kay FSI para ma-deliver agad yung ID nyo. Kasi may nakikita ko, may nabasa ko, yung iba, it just took them 2 weeks. Yung iba nga, yun, umabot din ng 1 month para lang ma-deliver ang kanilang PRC ID. And that's about it. So kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to like this video and share this video. Mag-comment din kayo ng mga experiences nyo sa una nyong beses na pag-renew ng inyong PRC ID. And this is Engineer John Anakin C. Crisanto, and see you next time.